mga kasisters, ako si kasister. Paro kami ni Jen, pero sa channel ni Jen ito makikita ninyo kasi sa mga panahon na dumadating ay hindi natin inaasahan ang sinasabing aksidente. So, nakikita ninyo ako ngayon sa kasister Jen kasi ako yung nagpursige na sasabihin kung ano po ang nangyari sa kay Jen dahil may mga panahon ilang araw na mga kasisters na si Jen ay walang upload. So, sa hindi inaasahan ni Jen, ay may pangyayari na talagang hindi natin nga masasabi. Ang aksidente ay nagkaroon ng malaking problema si Jen dahil si Mr. Ambet o si Ambet ay na-aksidente sa motor. So, ayan, ipapakita ko yung mga videos na dumating sila galing sa ospital at mabuti nga lang at may nakuha akong video dahil wala talagang panahon si Jen na mag-explain sa inyo or mag-video para ipakita ko ano yung magiging buhay nila, yung magiging update sa mga videos na inaabangan ninyo sa kasister Jen. So, ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga pangyayari at i-explain ko habang nakikita ninyo si Ambet yung pagdating nila dito sa amin. So, ito na nga mga kasisters, dumating na nga sila Jen. Ikukwento ko sa inyo yung pangyayari kung bakit na-disgrasya si Ambet. Nung hapon na yon ay sabi ni Jen na huwag na daw umalis si Ambet. At sabi naman ni Ambet ay may pupuntahan siya. So, ang sabi ni Jen ay huwag nang umalis kasi plano nga ni Ambet ay mag-spear fishing or mamana. Dahil bawat hapon talaga or gabi ay si Ambet ay naghahanap buhay para magkakaroon sila ng ulam at syempre magkaroon sila ng mapagkitaan. So, sa hindi inaasahan na si Ambet talaga ay umalis at hindi naman alam ni Jen kung saan pupunta at hindi nga nagpaalam si Ambet. So, dumating yung gabi na si Jen ay hindi na makatulog at hindi mapalagay. Nagpray na lang si Jen na sana maging safe kami lahat. At yung time na yon sa hindi niya inaasahan, may kapitbahay si Ambet dito na kaibigan niya rin na hindi naman alam ni Jen na magkasama naman pala sila. So, yung time ng gabi na yon na 12 o'clock daw, dahil pininto lang naman sa akin ang pangyayari, ay kinabahan na si Jen. So, pagdating ng alauna ng gabi, may pumunta ng tao dito sa bahay ni Jen at nagsabi na si Ambet daw ay nadisgrasya, pumunta at nandoon na daw sa hospital. So, nabigla siyempre si Jen at maging kami rin din. Kami din ay nagulat din sa pangyayari na yan. So, nung dumating nga siya dito, wala kaming makargahan kay Ambet, walang wheelchair o iba pa mang duyan na humahanap kami. Itong bangko na to ay galing sa kwarto ni kananay. Si nanay naman nagkataon na sa Kalapan pa pero pauwi na din dito sa amin. So, napilitan akong buksan at kunin itong bangko na sa tingin ko ay dito mailagay si Ambet at medyo maging okay ang pakiramdam niya. Dahil sa sitwasyon na yan mga kasisters, ang sabi nga na si Ambet daw ay hindi talaga makagalaw ng sarili niyang kagustuhan, kundi kailangan niya talaga yung tulong at naobliga yung kapitan namin dyan para tulungan. At itong si Emer, kung bakit nakapunta dito ay gulat na gulat naman si Emer sa time na yan dahil ang sabi nga ni Emer, ano daw ang nangyari. So pagpunta dito ni Emer ay nakita niya na kailangan na si Ambet ay tulungan. Sabi ko nung gabi, nagpunta kami sa kanya, wala palang internet si Emer. So, biglang napatulong sa ura-urada si Emer. So, andyan silang tatlo, si Kamister at saka yung aming kapitan. At maraming salamat dahil may kapitan kami na talagang nandyan agad ang kanyang tulong. So, hirap na hirap sila mga kasisters dahil talaga si Ambet ay sa tingin namin parang okay pa, pero yun pala ay medyo malala na. Hindi talaga makagalaw yung kanyang paa dahil una daw nasugatan yung paa niya. At ang pangyayari na yan mga kasisters, ayon sa kwento ay nung nadisgrasya sila ay nakagising na lang si Ambet na nasa kanal sila. Tapos yung kaibigan niya ay nakayakap na sa kanya. Walang malay. So, bali kinuha sila ng pulis o tinulungan sila ng pulis para maiahon sila dun sa kanal na ang sabi nga ng pulis ay nagyakapan pa daw sila. So, sa madaling salita, dinala agad si Ambet sa hospital at saka yung motor niya ay talagang sira din. Yun, hindi namin alam kung anong hitsura ng motor dahil hanggang ngayon yung motor na yon ay andoon pa sa station ng pulis. Kaya nung dumating dito, ayan ang sitwasyon ni Ambet, puro bindahe.
Dahil ang sabi niya, hindi niya talaga kayang igalaw yung paa. Dahil parang hindi naman namin pwedeng pangunahan. Siguro parang talagang nabali. So dinala namin dito at dinala ni Jean yan dito inuwi dahil ang sabi ng doktor ay medyo okay pa daw. So nandito na sa bahay, dumating na ang isang araw at inalagaan ni Jen ng buong magdamag, hindi makatulog si Ambet at ang pakiramdam ni Ambet ay kumakapos yung kanyang hininga at kahit sa pagkain niya, hirap siya makalunok at ang naramdaman niya yung tagiliran ay sobrang sakit at ang sabi naman ng iba ay kailangan daw i-x-ray. So, hanggang salita lang yan sa Ambet pero hindi niya kayang gumalaw na walang katulong. So, magdamag si Jen na minomonitor si Ambet dahil ang sabi ng doktor, kailangan i-monitor si Ambet kung ano daw ang kanyang sitwasyon. So, yan mga ka-sisters, sa pag-aalaga ni Jen ay hindi talaga makatulog si Ambet at ang sabi nga, nakapagbitaw si Ambet na sana nga ay namatay na lang siya. So, hindi natin masabi yung mga ganyang disgrasya. At andito na yan. So, kailangan namin tulong-tulungan at pag-usapan kung anong magandang plano. So, pinuntahan din namin yung kanyang nanay at pinaalam kanyang tatay or magulang niya na kung ano ang sitwasyon ni Ambet. So, may karapatan sila na tulungan kami dahil sila talaga yung magulang. So, ayan, sa pag-monitor ni Jen, mga ka-sisters ng buong magdamag, ay hirap nga talaga si Ambet huminga at talagang iniinda niya yung tagiliran niya na sobrang sakit at hindi naman namin alam kung ano ang nangyari doon sa tagiliran. Siguro doktor na lang at saka yung pag-ultrasound or ang tawag yan, x-ray ang makapagsabi ko anong nangyari sa tagiliran dahil sobrang sakit daw. So, nag-decide na lang kami, mga ka-sisters, na dalhin si Ambet sa hospital uli at yung magulang niya ang sinundo ko para mag-decide kung anong dapat gawin doon. So, dinala siya ng rescue at naghingi ng tulong yung magulang niya para dalhin si Ambet sa ibang hospital at maagapan kung anong iniinda niyang sakit sa kanyang katawan. So, andito na ako mga sister sa bahay ni Jean. So, ayan. Inutusan ko si Angel na magsaing dahil hindi pa pala sila nakakain. Anong oras na? Dahil ako naman mga sister sobrang busy at nag-asikaso nga naman ako doon sa pagkarga kila Ambet. Naghanap ako ng paraan para mapaalwan yung pagkarga kay Ambet dahil sinakay namin sa saduyan. So, andito na nga at hindi pa pala nakakain sila Angel at ayan, pinasaing ko ra-orada. At itong sinaing na to ay medyo hilaw pa. Yan, hindi nakakain. Ang hirap talaga ng sitwasyon kapag ang magulang ay may problema, mga ka-sisters. So, ganun pa man ay wala dapat alahanin na mga bata andito dahil nandiyan naman si kananay at andito rin kami. Walang problema sa mga bata dahil pwede namin silang saluhin pagdating sa pagkain at sa pagtulog. So, ang inaalala lang namin ay yung sitwasyon ni Ambet kung sana maging maayos ang resulta ng lahat ng x-ray at ultrasound at lahat ng iniinda niyang sakit ay bumalik sa normal. So, andito yan si Mark at sa gutom siguro ni Mark ay kumain siya ng kanin na may gatas. Pero sa dahil sobrang gutom niya, ayan, nakabili siya ng gatas doon kay lola niya at yan ang kinain niya. Pero si Angel at saka si Faith ay hindi pa nakakain. Sisters, magluluto muna ako ng ulam nila Angel dahil ako ay wala ding ulam sa bahay. So, hindi pa ako nakakain hanggat ngayon dahil sa mga pangyayari na nangyari dito sa amin. Parang pati ako ay na-stress din ng kaiisip. Dahil hindi pwede na si Jen ay hindi tulungan. Kailangan talaga ang tulong niya namin. So, lalo pa ako. Parang front lagi sa stress kapag may mga problema ang mga kapatid ko. Hindi ko pwedeng iwanan sila. Hanggat may maitulong ako ay tutulong ako. So, andito. Magpansit kanton muna si Angel at saka si Faith dahil si Mark nakakain na. At pagkatapos nito mga ka-sisters na makaluto ako ay balik na naman ako sa aking trabaho sa bahay dahil kailangan kong tapusin yung aking nakatunganga na trabaho. So, sa ngayon, si Jean doon sa ospital, wala kaming contact dahil ang sabi ko nga sa kanya, magdala siya ng cellphone. Pagdating sa ospital, may mga free wifi naman. So, nakikita ko doon sa messenger namin, parang hindi pa siya online. So, wala akong balita. Wala kaming balita kung ano ang nangyari doon. Kung na-x-ray na ba or na-ultrasound.
Kaya hintay-hintay lang muna tayo mga ka-sisters kung anong balita. At mai-update kayo sa susunod namin ng mga videos.